Isang ubo na lang daw mga kababayan at anong mangyayari kapag umubo ng isang beses? Hindi pa puwedeng maubo na ngayon? Inip na as, hindi ba? Dapat maubo na kung uubo na talaga. Oh, isang ubo na lang daw at matetepok na talaga. Inip na as. Kitang-kita naman po kasi sa pangangatawa ni Marcos Jr. mga kababayan, mukhang malapit-lapit na yun talaga. Isang isang ano na lang, isang dahak. Isang dahak. Bakit? Kasi tabi sa mga, ay, nakita ko kaagad, kasasabi ko pa lang eh. Kitang-kita ko kaagad, ano ba yan? O, nakikinig talaga tong fishbook sa ating live mga kababayan. Nakakaloka! Kapamati ni YouTube, ni Facebook sa aton, ano? Kapag nag-live kita, no? Nagra-rival talaga ang Facebook at saka ang YouTube. Okay, isang ubo na lang daw at matetepok na si Ngiwi Junior, inip na as. Ito bang, may sakit siya, no? Halata naman. Ano ba? Dumudugo lang baga ang bituka, namamaga lang baga yung mga pakit-pakit doon sa loob ng kanyang tinai? Tinai? Tinai, right? No? Ang tawag dyan? Tinai o hindi pa tinai? Tinai na ba? Nilabas na? Tinai ka? Anong salita yung tinai na yan? Unsa man na, siya. Bakit tinai? Bituka ang tawag niyan sa amin. Mga Bisaya man na siya, no? Kining mga Bisaya, mga kuan gid siya. Tuntugin sila, no? Unsa man sila? Nga nung ang ginatawag nilang tinai ang kuan. Oy, may pang-coffee, thank you. Okay, pampainit ng tinai. Oh, isang ubo na lang daw at matitepok na singiwi. Pakiubo, anong dapat gawin natin para maubo na siya ng para maubo na siya ng masamid ng bongga and whatnot, no? Siguro dapat, malapit na ang summer, no? Sana kumalat na yung mga pollen, no? Mga pollen ng mga bulaklak, tama? Kasi makati yun sa lalamunan, no? Kapag may mga pollen sa hangin, may mga animal dander, gano'n. Yun bang laway ng mga domesticated animals na natuyo sa kanilang balahibo and then naging parang ano siya, alikabok sa hangin, no? Yon, naging powderized na yung laway. So, animal dander. Ano pa ba yung pwede makaubo kay ngiwin? Maybe mga ano, no? Mga pabango, ano? Allergic ba siya sa ganyan? Paubuhin na natin ang matapos ang problema natin. Di ba? Hindi pa rin ginagabahan, inip na as. Pero anyway, kitang-kita naman po sa pagbagsak ng katawan ni Ngiwi Jr. na parang malapit-lapit na. Lord, maawa ka na, pakibilisan. Awa mo na sa Pilipinas. Oy, Lord, ginaakpan din na namin maantay ang 2028. Oh, eto po, nakikinig talaga ang fishbook sa atin. Gumangal-ngal pa lang ako. Feeling ko talaga yung AI de las alas ng Facebook nagapamati sa aton live pala. Kung ano ang ginambal ko dili, nagagawa dayo na ano ini man. Kaya ang gina-prepare ko man nga topic, lain man siya. Nga nagagawa ini. Natingala jud ko. Okay. Sabi dito sa post ng Ang Balita ngayon, ayan, kita nyo. Okay. Si Rowena Guanzon ang may sabi. Ayan, si BBM parang isang ubo na lang. Ganun ba yung mga ate? Tumba na, tepok na, todas na, pagkaubod. Pag hindi na kinaya, lumabas na yung baga sa bunganga. Ano mo nangyari? Kadiri, no? Katakot, no? Sino papatol dyan? Maybe kung talagang gipit na gipit, di ba? Kakapit sa patalim, no? Ang lalaking gipit sa 3.4 million kumakapit. Ganun ba kamahal ganun ba kalaki magbayad? Money is not a problem, sabi doon sa voice record na in-upload ni Dean Chase. Kumusta na sina Dean Chase nga pala? Silipin siguro natin maya-maya kung may oras pa, no? Anong balita kay Dean Chase? Baka may recent upload siya, sumilip tayo. Kasi si Dean Chase po, na isang US citizen, okay, ang nag-expose na di umano, kining si Ngiwi Jr. ay nagapalubot ni siya. Nagapabuli ni siya, gapatuslok siya sa iyang buli, no? So, kaya lang po, dahil nga tinutugis si Nadine Chase, biro nyo sa US, no? Nandun, may mga naka-uniform pa daw, may logo pa ng Malacanang, ha? Hinahunt sila sa California, pinagtatanong ang kanilang whereabouts, kung saan sila nakatira. So, ang nangyari, di ba, nagtago si Nadine Chase, umalis sa dating tirahan, nawala nga yung kanilang gadgets, nakuha sa gym na pinagtaguan nila.
And naghiwalay sila pansamantala ni Mr. Tubig. Yung lalaki na di umano'y binayaran ng mag-asawang bangag ng 3.4 million para lang makasofa itong si Ngiwe. Kasi nga, masakit ang iyang lubot, no? Masakit ang kanyang buli, baka dahil sa diverticulitis, kailangan niyang umupo sa sofa at kailangan niyang sumofa ng banana. Sa sobrang sakit ng kanyang buli, kailangan niya na talaga ng tubig. Sofa bed yun mga ting. Water bed, sofa bed, na confused na akes. Anyway, silipin natin yung kailangan na ba niyang sumofa? Mahilig ba siyang sumofa? Sinosofa ba niya yung banana ni Mr. Tubig? Na-confuse akes, nagbayad di umano ng 3.4 million. At dahil sumingaw nga yan at lumabas nga yan, parang walang update ngayon kay Dean Chase. February 14? A group of people wearing black jackets with a Malacanang Palace seal has been following us these past few days. Talagang wala nang, 14, Valentine's Day. So, lagpas isang buwan na po, hindi pa rin nakakapag-up. Hopefully, Dean Chase is okay. He also has like Instagram, TikTok, and X account, I think, no? So, dapat po mag-post siya doon. Kasi ang Facebook hawak naman sa leeg ng babaeng ahas. Hawak ng mga dilaw ang Facebook. So, malamang nasususpend lagi itong si Dean Chase. Baka hindi makapag-post or maybe kailangan nilang mag-off the grid para hindi sila mga ate at kuya, kung nagsisinungaling si Dean Chase sa kanyang mga pinagpo-post na yan at sa kanyang interview kay Mr. Tubig, kadali silang kasuhan, tama ba? Pwede siyang kasuhan. Right? Oral defamation, slander, cyber libel, whatever. 'Di ba? Paninirang puri, kung ano pa man, pwede siyang kasuhan para makulong, para hindi niya ulitin. Kaso hindi siya kinakasuhan, hinahunt lang talaga sila. Hunting malala ang ginagawa sa kanila. Okay? So, ganyan manggipit ng kritiko ang bangag na pamilyang ito. So, ngayon, ang gaba sa'yo, nanggigipit ka ng iba, nalalagay sa alanganin ng buhay ng mga kritiko nyo, Pues, eto ka ngayon. Ha? Mamamayat ka na parang, nakita ko kasi mga kababayan, pumunta yata yung kind of a country leader ng Bhutan, isang bansa dito sa Asia, na parang apakayaman niya, no? Parang Tapos, parang hirap puntahan kasi very rare yung flight. Pero yun daw yung parang ang mini-measure nila yung happiness, hindi yung income ng mga tao. Kapag masaya raw yung mga tao doon, ibig sabihin successful ang economy ng Bhutan. Alright, Kingdom of Bhutan. Maybe that's, ano pa siya, king ba siya or whoever he is. Binisita si Ngiwi. Si Ngiwi, kitang-kitang payatot na. Parang isang bulate na lang talaga. Parang isang ubo na lang. Kaya dapat hindi lumalapit kay Ngiwi. Puntahan ko yung Facebook niya. Dali, para makita niyo yung sinasabi ko. At saka nakakaalibad ba dito, hindi ako naka-follow kay Ngiwi, pero lumalabas yung mga post niya kapag nagsuscroll ako ng Facebook, no? Ayan, nandito tayo sa Facebook ni Ngiwi. Kahit paano, malaman-laman pa siya dyan sa kanyang profile picture Pero ito nga po, binisita siya ng whoever that was, nag-iikot, ayan na naman, mahilig siya magpa-picture, no? Maghawak-hawak ng mga bigas, ganyan, Diyos ko po, ang germs ng kamay. Okay, yung bibili dyan ng bigas, ha? Ay, ginawa ko. May hanas na naman siya. Wala akong pakels. Nasa na picture mo with the leader of Bhutan? Hoy, nga no may nawa na. Ginilit niya? Nga no man. Asa na? Binura niya? Ginilit niya. No. Hindi, scroll pa naton. Kay nakita ko man gani. Diin man to dapit. Payatot siya, luwag na yung kanyang barong. Avel Bacudio, ikaw may design ng barong na ito. Pakiayos yung sukat ng leeg at hindi nasakto. Asa man tong picture niya nga nagkuan-kuan siya sa Bhutan man? Ayan, mahilig talaga siya magpa-picture mga ating, no? Feeling niya photogenic siya, no? Mahilig siya magturo-turo. Feeling nagtatrabaho ang yawa. Saan man gani? Nasaan na tong presidente og Bhutan? Nawa, Singapore man Anyway, hindi ko makita. Pati ninyo yung picture nito, Yan.
Oh, isang bulati na lang talaga ang pipirma. O tingnan niyo doon sa portrait niya na 'yon sa Malacanang. Mataba-taba pa siya doon, mukhang namamaga out dahil sa steroids. And then dito sa actually inedit na nga siguro 'tong picture niya, eh. Pero wala, pabaksak na. Payatot na jud siya. Okay, kahawig na niya yung jowa ni Aiko Melendez na namayat din. Si Kong Hun ba yun? Si Jay Kong Hun. Kamukha na niya. Anyway, let's continue reading the post of Rowena Guanzon. Umani ng matinding reaksyon online ang pahayag ni former COA and Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos niyang ihambing ang kalagayan ng kalusugan ng mga dating Pangulo ng Pilipinas kasabay ng tila patusada sa kasalukuyang Pangulo na si Ngiwi Jr. Sa kanyang komento, ibinahagi ni Guanzon ang obserbasyon na umano'y karaniwang naapektuhan ng kalusugan ng mga naging leader ng bansa matapos ang kanilang termino. Si Tatay Digong, partida na mayat dahil nga sa pandemic, kita natin yung pagbagsak ng katawan niya, na-stress naman siya. Pero nung tinon over niya kay Liwi yung posisyon, yung inauguration, nandun kami sa Luneta. Okay, pas Tatay Digong nun, no? Mukhang naka-recover kahit paano si PRRD. Pero after nun, well, nung hearing na nakasama namin siya sa lower house, yung inabot kami ng midnight, yun, nakatungkod siya, pero hindi pa siya haggard. Nakita natin siya na medyo haggard na talaga noong kinidnap na siya noong March 11 last year. And I don't know how PRRD looks like right now at malapit na yung birthday niya mga kababayan, 9 na araw na lang. So, PRRD, Tatay Digong, wish namin sa birthday mo makalaya ka na at bigyan ka pa ng tibay ng kalooban, hindi lang ng pangangatawan, di ba? Tibay ng puso, ng spirit and all that para anyway, mukhang strong naman ang faith ni PRRD, naniniwala siya. Sabi nga po, fatalistic si PRRD. Ibig sabihin, he believes in faith. Kung tadhana niya na ganyan ang mangyari sa kanya, maybe may maganda namang mangyayari out of itong kamalasang dinanas ni Tatay Digong. Maybe mabubuking po no na ang ICC ay dapat nang buwagin sa kanilang sa pang-aabuso nila sa karapatang pantao ni Tatay Digong. Dapat na silang matanggalan ng kredibilidad bilang International Court of Justice, hindi ba? So, yun lang. And hopefully, PRRD paglabas mo malakas ka pa rin at sana ngayong taon yan, sana mabuwag na yung ICC na demonyo niya. Alright? Gabaan sila ng malala katulad ni Ngiwi Jr. Anyway, kitang-kita kay Ngiwi ang kamalasan at sumpa. Ayon kay Guanzon, ang mga naging presidente daw ay bumagsak ang katawan after their term tulad ni na GMA, ERAP at Digong. Bakit kaya nangyayari yun? Like tapos na yung kanilang 6 years of service. Maybe hinahanap ng katawan yung pagiging busy and maybe na nagkakaroon ng depression. Paano kaya nangyayari? Like, nami-miss nila yung prestige, nami-miss nila yung glamour, nami-miss nila yung pagiging aligaga, ganun ba yon? Tapos biglang natapos na yung pamumuno nila, tiwangwang na. Kung tutusin, makakapagpahinga ka nga nun di ba? O tapos na yung kabisihan mo, tapos na yung stress mo, unless meron kang sepangs, tama mga kababayan, yung separation anxiety, something like that, right? Parang hindi mo mahiwalayan yung katulad ni Ngoy Ngoy, na grabe ang kanyang kalungkutan, naiiwanan niya ang palasyo ng Kamangyang, ayun, bumagsak na. Ba't wala si Ngoy Ngoy din Hindi sinama ang picture. Anyway, ngunit pansin aniya ang kalagayan ng kasalukuyang Pangulo aniya, si BBM magkakalahati pa lang sa termino niya, pero parang isang ubo na lang, sobrang dry at paikwat. Dagdag pa niya ang isang pahayag na may halong babala. Dagdag pa niya isang pahayag na may halong babala at controversial na pahiwatig. Kaya nga sabi nila, huwag mong subukan ang droga, masisira ang buhay mo. Droga baga ang dahilan. Well, kaya siguro maangas at sinasabi yan na Rowena Guanzon, mga kababayan, ay dahil mismong kapatid ni Bongbong Marcos ang nagsabi na adik ang kanyang ading. Bata pa sila, adik na yan. Kapatid na ang nag-confirm, tama, kung halimbawa kakasuhan nila sa Rowena Guanzon ng paninirang puri and whatnot, ba't sinasabing adik ako, sasabihin na ni Rowena Guanzon,
Ay ayaw mo magpa-drug test eh. Kung hindi ka addict, magpa-drug test ka. Dinedemand ng taong bayan. Bakit ka nagsusuplado? Bakit ka umiiwas? Kung wala kang tinatago, kung hindi ka lulong sa droga, magpa-drug test ka. Plus, sinabi naman ng kapatid mo. Tama? O yan napapala mo. O. Huwag mo subukan magdroga, masisira buhay mo. Buti sana kung buhay lang niya mga kababayan nasisira, ay buhay nating lahat eh. Right? Apektado tayong lahat. Kasi hindi lang ito pagiging inutil. Okay? Kasama dito yung kawalan ng tamang pag-iisip. At yan ang epekto ng droga. Aba nagbibisyo ka pala eh. Yung iba nababaliw dyan. Gumugurgur, di ba? Akala nila pusa yung ginugurgur nila, yung pala tao na. O, tapos akala nila pagkaganda-gand ng babae yung binibembang nila, yung pala lola na. Mga ganyan. Right? Nakakabalita kayo yung tatay, pinaggugurgur niya yung mga anak niya kasi nga may ting-aling na dahil sa droga. Imagine niyo ang nagpapatakbo ng buong Pilipinas kung gumagamit ng droga. Saan tayo papunta mga ating? Sabi niya, everything is normal. Kita mo yan? Everything is normal. 60 pesos ng mahigit ang isang dolyar. Inabot pa naman siguro natin na ang dollar ay 45, 44, 40, no? Baba. Nung pag-upo ni Iwi, 50 pesos na ang dollar, pataas ng pataas. Tuwa syempre ang mga OFWs na nagpapadala sa Pilipinas kasi malaki yung marireceive ng kanilang mga kamag-anak. Pero ating pagbagsak naman ng pera natin, pagmahal din ang bilihin. Mahina yung purchasing power ng pera natin, hindi naman lumalaki ang sweldo ng mga tao, hindi naman tumataas ang kita. In the end, hindi rin maganda na humihina ang Philippine peso. At sabi pa ni Ngiwi, everything is normal. Okay nang kita. Nambubudol ka lang ba? O right? So, yun nga po mga kababayan, i-discuss pa natin mamaya, pag-usapan natin yung mamanahing sumpa ni Sandro. Sabi nga po ng kaibigan nating psychic, hindi uunlad ang Pilipinas hanggat ang tatlong angkat, kaya yun nasa survey natin, hindi ba? At nabanggit ko na yan ng mga nakaraang live ko. Hindi raw uunlad ang Pilipinas hanggat nasa Pilipinas ang tatlong angkan. Dapat daw yan itaboy. Dapat daw yan paalisin. Hindi lang isang angkan ang dapat sipain sa Pilipinas. Hanggat nag-i-exist sila, hanggat nasa Pilipinas sila, hindi tayo aahon, hindi tayo uunlad. Pero may pag-asa pa naman. Okay lang naman siguro na nasa Pilipinas sila, pero dapat nasa kulungan. Sino ang dapat maging pangulo para mapakulong ang mga may sumpa at mala sa Pilipinas? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.